Kumain ka na anak para lumakas ka. Ito ang kwento ng isang babaeng Ruso na naggutom sa loob ng 3 araw dahil sa pagkaubos ng pera sa El Nido, Palawan at ang mangkok ng lugaw na nagligtas sa kanyang buhay mula sa isang matandang nagtitinda ng lotto ticket sa hiyas ng kanluran ng Pilipinas kung saan ang asul na alon ay humahampas sa pinong puting buhangin. Isang kwentong nakaantig sa puso ng milyon-milyon noong 2022 sa gitna ng unos ng pandemya at mahigpit na mga paghihigpit. Isang dalaga mula sa malayong Rusya na nagngangalang Elena ang napunta sa isang sitwasyong hindi inasahan, walang pera, walang pagkain at walang matutuluyan. Siya ay nag-ayuno sa loob ng 3 mahabang araw nang hihina sa gilid ng kalsada. Ngunit sa sandaling iyon, nang tila ganap na kawalan ng pag-asa, isang mahirap na lola na nagtitinda ng lotto tickets na may pusong mas malawak pa kaysa sa karagatan ang nag-abot ng tulong. Isang mangkok ng mainit na lugaw, isang maliit na tableta at isang mainit na damdamin ng kapwa-tao ang nagpabago sa kapalaran ni Elena magpakailanman. Ito ay hindi lamang kwento ng pag-iral kundi isang awit ng kabutihang loob tungkol sa kung paano ang mga estranghero ay maaaring maging liwanag sa kadiliman ng isa't isa. Nagsimula ang kwento isang hapon ng Marso nang ang kalangitan ng El Nido ay kulay kahel, orange, vermilion. Si Elena, isang 26 taong gulang na babae na may ginintuang buhok at asul na mata na parang lawa, ay nangangarap ng isang paglalakbay na puno ng kalayaan sa Pilipinas. Nag-ipon siya ng ilang taon, iniwan ang malamig na Rusya upang hanapin ang tropikal na lupain kung saan umaasa siyang makakahanap ng kapayapaan at ng mga ngiti ng pagiging malugod. Ang El Nido, kasama ang maingay na mga night market, ang mga bangkang nakapark sa baybayin, at ang mababangong pagkain, ay tila ang perpektong destinasyon. Ngunit may ibang plano ang kapalaran. Ilang linggo lamang pagkatapos niyang dumating, biglang nalubog ang mundo sa kaguluhan. Kinansela ng pandemya ang mga internasyonal na flight. Ang pagbabawal sa paglipad mula sa Rusya ay nag-iwan kay Elena at sa daan-daang iba pang turista na na-stranded sa Pilipinas. Sa simula, hindi masyadong nag-alala si Elena. Akala niya babalik sa normal ang lahat sa loob lamang ng ilang linggo. Nanatili siya sa isang maliit na hotel, nagtitipid ng bawat piso para patagalin ang oras. Ngunit linggo-linggo, paubos ng paubos ang pera niya. Hindi siya makahanap ng trabaho dahil sa hadlang sa wika at mahigpit na mga regulasyon. Ang mga kasamahan niya sa paglalakbay na kasama niyang nag-explore sa isla ay isa-isang umalis. Iniwan siyang mag-isa sa masikip na inuupahang kuwarto. Bawat araw, minsan lang siyang kumakain, minsan ay isang pirasong tinapay lang o ilang saging na binili sa palengke. Sinubukan niyang panatilihin ang kanyang ngiti. Sinasabi sa sarili na magiging maayos ang lahat, ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, nagsimulang umusbong ang takot. Ano ang mangyayari kung maubos ang pera niya? Ano ang mangyayari kung hindi siya makauwi? At dumating ang itinakdang araw na iyon. Isang umaga nang buksan ni Elena ang kanyang pitaka, natuklasan niya na ilang libong piso na lang ang natira, hindi sapat para makabili ng isang bote ng tubig. Naubos na niya ang huling sentimo at wala na siyang paraan para makahanap pa. Walang kamag-anak, walang kaibigan, walang kahit numero ng telepono na matatawagan para humingi ng tulong. Tumayo ang dalaga sa harap ng salamin, tiningnan ang pagod niyang mga mata, at sa unang pagkakataon ay naramdaman niya ang ganap na kawalan ng magawa. Hindi siya gustong lumabas, ayaw niyang harapin ang tingin ng mga estranghero, ngunit nagsimula siyang gutumin. 2 araw na siyang walang laman ang tiyan, maliban sa kaunting tubig. Nanginig ang kanyang katawan, umikot ang kanyang ulo, at ang kanyang mga paa ay hindi na kayang humakbang. Nagpasya si Elena na umalis sa inuupahang kuwarto. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Alam lang niya na kailangan niyang gawin ang isang bagay, anuman, para mabuhay. Naglakbay siya sa mga kalsada ng El Nido, sa ilalim ng matinding sikat ng araw ng tropiko. Ang mababangong kainan, ang ingay ng mga nagtitinda, lahat ay tila ng aasar sa kanya. Huminto siya sa tabi ng isang puno, umupo sa gilid ng kalsada, niyakap ang kanyang mga tuhod, at lumabo ang kanyang mga mata. Hindi lang dahil sa pawis kundi dahil sa mga luhang hindi niya mapigilan. Naalala niya ang kanyang pamilya, ang Rusya,
ang walang ingat na mga araw. Ito ba ang katapusan ng kanyang pangarap? Mawawala ba siya sa islang ito nang walang nakakaalam? Sa sandaling iyon, may lumabas na isang maliit na anino. Isang matandang babae na may maputing buhok at matigas na mukha ang dahan-dahang naglalakad sa kalsada. Nakasuot siya ng isang luma at kupas na damit. Hawak ang isang tumpok ng gusot na lotto tickets. Ang lola na kalaunan ay nakilala ni Elena bilang Lola Inang ay isang naglalakbay na nagtitinda ng lotto tickets sa El Nido. Hindi naging madali ang kanyang buhay. Sa edad na halos 70, kailangan pa rin niyang magtrabaho araw-araw, maging sa sikat ng araw o ulan. Ngunit ang kanyang mga mata ay laging may ningning ng init. Isang katatagan na tanging ang mga dumaan sa maraming paghihirap ang mayroon. Nang makita niya si Elena, isang payat na dayuhan na nakaupo sa gilid ng kalsada, huminto siya. May isang bagay sa anyo ni Elena ang nagpatibok sa puso ni Lola Inang. Hindi niya kailangang intindihin ang wika, hindi niya kailangang malaman ang kwento, ramdam lang niya na kailangan ng tulong ng babaeng ito. Lumapit si Lola Inang, inilagay ang kamay sa balikat ni Elena. Tumingala ang babae, ang kanyang mga mata ay namumula at tumingin kay Lola Inang. Hindi nakapagsalita si Lola Inang ng Ingles at hindi naintindihan ni Elena ang Filipino. Ngunit hindi hadlang ang wika. Nang magsalita ang puso, senyasan niya si Elena na manatili roon at umalis. Hindi alam ni Elena kung ano ang gagawin ni Lola Inang. Inisip lang niya na baka umalis na lang din siya tulad ng ibang tao. Ngunit pagkalipas ng ilang minuto, bumalik si Lola Inang. May dalang isang mangkok ng mainit na lugaw at isang bote ng tubig. Ginamit niya ang kaunting pera na kinita niya sa pagtitinda ng lotto tickets para bilhan ng pagkain ang estrangherang babae. Tiningnan ni Elena ang lugaw, ang umuusok na amoy nito ay nagpakulog sa kanyang tiyan. Nanginig siya habang hawak ang kutsara, ngunit bago kumain, hinawakan niya ang kamay ni Lola Inang at bumulong ng pasasalamat sa Ruso. Kahit alam niyang hindi niya naiintindihan, ang lugaw na iyon ay hindi lang pagkain, ito ay buhay, pag-asa, patunay na sa magulong mundong ito, may mga taong handang mag-abot ng tulong sa isang estranghero. Kinain ni Elena ang bawat subo ng lugaw, ang kanyang mga luha ay pumatak at humalo sa alat ng pagkain. Tahimik na umupo si Lola Inang sa tabi niya, ang kanyang ngiti ay mapagkalinga na parang isang ina. Sa unang pagkakataon pagkatapos ng maraming araw, naramdaman ni Elena na hindi na siya nag-iisa. Hindi niya alam na ang sandaling ito ay simula pa lamang ng isang kwentong magbabago sa kanyang buhay magpakailanman. Ang mainit na lugaw sa kamay ni Elena ay parang isang maliit na himala sa gitna ng unos ng buhay. Bawat subo ng lugaw, gaano man kasimple, ay nagdala ng bagong sigla na humihila sa kanya palabas sa bangin ng kawalan ng pag-asa. Sa tabi niya, nakaupo pa rin si Lola Inang, ang kanyang mapagkalingang mga mata ay hindi umaalis sa dalaga. Sa ilalim ng matinding sikat ng araw ng El Nido, dalawang estranghero na walang iisang wika, walang iisang pinagmulan, ay pinagkaisa ng isang di nakikitang tali ng kabutihang loob. Ngunit hindi nagtapos doon ang kwento. Ang lugaw ay simula pa lamang, isang maliit na apoy na nagalab sa puso ni Elena na nagdala sa kanya sa mga desisyon na hindi niya inakala. Pagkatapos kumain, naramdaman ni Elena na dahan-dahan nang bumabalik ang kanyang lakas. Hindi na siya nanginginig, hindi na umikot ang kanyang ulo, ngunit nang mawala ang gutom, bumalik naman ang pag-aalala. Wala pa rin siyang pera, walang matutuluyan, at ang hinaharap ay nananatiling isang makapal na ulap. Tiningnan niya si Lola Inang, ang maliit na babae na may payat na mga kamay, at nagtaka kung bakit ang isang mahirap na tulad niya ay handang tumulong sa isang estranghero na tulad niya. Tila naramdaman ni Lola Inang ang pagkalito sa mga mata ni Elena, ngumiti lang siya at senyasan siyang sumunod. Nag-alinlangan si Elena ngunit tumayo siya, sumunod kay Lola Inang sa maalikabok na kalsada ng El Nido. Dumaan sila sa maliliit na eskinita, kung saan siksikan ang mga sira-sirang bahay, kung saan ang amoy ng tuyong isda at ang ingay ng mga batang naglalaro ay humahalo sa hangin. Hindi alam ni Elena kung saan siya dinadala ni Lola Inang, ngunit may isang bagay kay Lola Inang ang nagbigay sa kanya ng tiwala. Sa wakas, huminto sila sa harap ng isang maliit na tindahan sa gilid ng kalsada kung saan abala sa pagluluto ang isang babaeng may edad na. May sinabi si Lola Inang sa babae sa Filipino,
kasabay ng mga senyas na nakatuon kay Elena. Tahimik na nakatayo ang babaeng Ruso, nagmamasid, sinusubukang hulaan kung ano ang nangyayari. Pagkatapos ay bumalik si Lola Inang, inabot kay Elena ang isa pang bote ng tubig at isang maliit na pakete ng gamot. Ito ay gamot para sa sipon at lagnat, isang bagay na naisip niyang kailangan ng babae para tuluyang gumaling. Kinuha ni Elena ang gamot, parang sinikip ang kanyang puso. Hindi siya makapaniwala na ang isang nagtitinda ng lotto tickets, na malamang ay nahihirapan din sa buhay, ay handang gumastos para bilhan siya ng gamot. Gusto niyang magsalita, gusto niyang ipahayag ang kanyang pasasalamat, ngunit ang hadlang sa wika ay nagbigay daan lamang sa kanya upang hawakan ng mahigpit ang kamay ni Lola Inang na may luha sa kanyang mga mata. Tinapik ni Lola Inang ang kanyang balikat, tulad ng isang lola na nagpapagaan ng loob ng kanyang apo at sinenyasan siyang magpahinga. Ang babae sa tindahan, na marahil ay kaibigan ni Lola Inang, ay nagdala ng isang upuang plastik at inanyayahan si Elena na umupo. Umupo ang dalaga, naramdaman ang init mula sa mga estrangherong ito. At sa unang pagkakataon pagkatapos ng maraming araw, naramdaman niya na hindi na siya nag-iisa. Ngunit sa loob ni Elena, may isang katanungan pa rin ang bumabagabag. Paano siya magpapatuloy? Ayaw niyang maging pabigat sa mabubuting taong ito. Kailangan niyang humanap ng paraan para mabuhay, para makatayo sa sarili niyang mga paa. Habang nakaupo sa tindahan, nagsimulang mag-isip si Elena tungkol sa kanyang mga pagpipilian. Maaari siyang sumubok na maghanap ng pansamantalang trabaho kahit na ang wika ay isang malaking hadlang, o maaari siyang makahanap ng paraan upang makipag-ugnayan sa embahada ng Rusya. Ngunit hindi rin madali iyon dahil wala siyang pera para maglakbay o mag-access sa internet. Bawat ideya ay nagdala sa kanya sa isang batingaw at muling sumingit ang takot sa kanyang isip. Samantala, hindi umalis si Lola Inang. Umupo siya malapit kay Elena, nagpatuloy sa pagtitinda ng kanyang natitirang lotto tickets. Paminsan-minsan, titingnan niya ang dalaga at ngingiti na parang gustong sabihin na magiging maayos ang lahat. Pinagmasdan siya ni Elena at nagsimula siyang makita na si Lola Inang ay hindi lamang isang ordinaryong nagtitinda ng lotto tickets. May isang bagay sa kanya, isang katatagan, isang malawak na puso ang nagpaalala sa kanya na makakayanan din niya ang mga pagsubok. Nahihiya si Elena dahil naisip niya noon na sumuko. Kung ang isang matandang babae na may mahirap na buhay tulad ni Lola Inang ay nakakangiti pa rin at tumutulong sa iba, bakit hindi siya, isang dalaga, makakahanap ng paraan para sa sarili niya? Pagsapit ng hapon, lumubog ang El Nido sa isang matingkad na takip-silim. Si Elena, kahit pagod pa rin, ay nagsimulang makaramdam ng isang sinag ng pag-asa. Nagpasya siyang hindi siya maaaring manatili roon. Kailangan niyang kumilos. Lumingon siya kay Lola Inang. Sinubukan niyang gamitin ang body language upang tanungin kung may alam siyang lugar na maaari siyang maghanap ng trabaho. Si Lola Inang, kahit hindi lubos na nakaintindi, ay tumango at senyasan siyang maghintay. Tinawag niya ang babae sa tindahan at nagsimula silang mag-usap ng masigla. Hindi naintindihan ni Elena ang kanilang pinag-uusapan, ngunit naramdaman niya ang sigasig sa kanilang tono. Sa wakas, lumingon ang babae sa tindahan kay Elena. Ginamit ang ilang simpleng salitang Ingles upang ipaliwanag na maaari siyang sumubok pumunta sa isang Tourist Assistance Center, Bayanihan Center, sa gitna ng isla. Bilis ka ba ang puso ni Elena, isang sentro ng tulong para sa turista? Marahil iyon ang pagkakataon niyang makahanap ng tulong o kahit papaano ay isang direksyon. Tiningnan niya si Lola Inang na tumayo na at naghahanda ng umalis. Bago umalis, isiniksik ni Lola Inang sa kamay ni Elena ang isang maliit na halaga ng pera. Marahil iyon ang lahat ng kinita niya sa araw na iyon. Umiling si Elena, sinubukan niyang tanggihan, ngunit ang matigas na tingin ni Lola Inang ay nagpawalang saysay sa kanya. Niyakap niya si Lola Inang ng mahigpit. Muling pumatak ang kanyang mga luha. Iyon ay hindi lamang pasasalamat, kundi isang malalim na paggalang sa isang taong nagturo sa kanya ng aral tungkol sa kabutihan at katatagan. Umalis si Lola Inang, iniwan si Elena na may bagong pag-asa. Tumayo ang dalaga, mahigpit na hawak ang pera at gamot sa kanyang kamay, determinadong hindi niya bibiguin ang kabutihan ni Lola Inang. Hahanap siya ng paraan para mabuhay,
para patunayan na ang lugaw at ang tulong ni Lola Inang ay hindi na sayang. Ngunit ang hindi niya inakala ay ang kwento nila ni Lola Inang ay nagsimula ng kumalat. Ang mga taong nakasaksi sa eksena sa gilid ng kalsada, ang mga tao sa maliit na tindahan ay nagsimulang ikwento ang kwento tungkol sa babaeng Ruso at sa matandang nagtitinda ng lotto tickets. Kumalat ang balita ng mabilis na parang apoy at sa lalong madaling panahon, ang buong El Nido ay nagbubulungan tungkol sa isang nakaaantig na kwento. Samantala, sinimulan ni Elena ang kanyang bagong paglalakbay. Naglakad siya patungo sa sentro ng isla, dala ang pag-asa at pasasalamat. Ngunit ang kalsada sa unahan ay puno pa rin ng hamon. Makakahanap ba siya ng tulong? Malalampasan ba niya ang hadlang sa wika at ang mga paghihirap para magsimulang muli? At higit sa lahat, magkakaroon ba siya ng pagkakataon na makita muli si Lola Inang, ang nagligtas sa kanyang buhay, para magbigay ng taos-pusong pasasalamat? Hindi pa tapos ang kwento ni Elena. At ang mga susunod na araw ay magiging patunay ng kapangyarihan ng kabutihang loob at ng pagpupunyagi ng tao. Sa ilalim ng nagliliyab na takip-silim ng El Nido, humakbang si Elena sa kalsada patungo sa sentro ng isla, puno ng determinasyon ngunit may halong pag-aalala. Ang maliit na pera na isiniksik ni Lola Inang sa kanyang kamay, kasama ang gamot at isang bote ng tubig, ay ang lahat ng mayroon siya. Hindi lang ito mga kagamitan kundi simbolo ng kabutihan, pag-asa at paalala na hindi siya dapat sumuko. Ang kalsada sa kanyang harapan ay mahaba at maalikabok, ngunit ang bawat hakbang ay patunay ng pagbabago sa kanyang kaluluwa. Mula sa isang babaeng nanghihina at nawawalan ng pag-asa, si Elena ngayon ay may dalang isang maliit na apoy na sinindihan ng pagmamalasakit ng isang matandang nagtitinda ng lotto tickets. Ang sentro ng El Nido, kung saan patungo si Elena, ay isang masiglang lugar na may mga hotel, kainan at mga information counter para sa turista. Ngunit para sa isang taong hindi marunong mag-Filipino at walang pera, ang lugar na ito ay kapwa pagkakataon at hamon. Nang makarating siya sa sentro, gabi na. Ang mga neon light mula sa mga kainan at tindahan ay nagpaliwanag sa kalye, ngunit lalo lang nitong pinaramdam kay Elena ang pagiging naliligaw. Tumayo siya sa harap ng isang malaking karatula na may impormasyon sa Filipino at kaunting Ingles. Sinubukan niyang basahin at sa kasamaang palad, nakita niya ang isang linya ng teksto, International Tourist Assistance Center. Iyon mismo ang binanggit ng babae sa tindahan. Humugot ng malalim na hininga si Elena, inayos ang kanyang buhok na basang-basa sa pawis at pumasok. Ang maluwag na espasyo ay may ilang empleyado na nagtatrabaho. Isang dalaga na tila isang empleyado ang tumingala at ngumiti kay Elena. Si Elena, kahit pagod, ay sinubukang ngumiti pabalik. Nagsimula siyang magsalita sa Ingles. Nanginginig ang boses habang ikinukwento ang kanyang sitwasyon. Siya ay isang turistang Ruso na stranded dahil sa pagbabawal sa paglipad, walang pera, walang matutuluyan at kararating lang mula sa 3 araw na walang pagkain. Nakinig ang empleyado at dahan-dahang lumabas ang simpatiya sa kanyang mga mata. Nagpakilala siya bilang Ate Maya, isang volunteer sa sentro, at nangakong tutulungan si Elena hanggat maaari. Dinala ni Ate Maya si Elena sa isang maliit na sulok kung saan may isang mesa at ilang upuan. Nagdala siya ng isang baso ng malamig na tubig at kaunting biskwit at nagsimulang magtanong ng karagdagang detalye. Ikinuwento ni Elena ang buong kwento, mula sa kanyang pangarap na paglalakbay sa Pilipinas hanggang sa kanyang mga araw ng pagiging na-stranded at lalo na ang kanyang pagkikita kay Lola Inang. Nang marinig ang tungkol sa matandang nagtitinda ng lotto tickets, ngumiti si Ate Maya na para bang nakarinig na siya ng maraming kwento tungkol sa mabubuting tao sa islang ito. Ipinaliwanag ni Ate Maya na maaaring tulungan siya ng sentro na makipag-ugnayan sa embahada ng Rusya, magbigay ng pansamantalang matutuluyan, at maging humanap ng panandaliang trabaho upang makasuporta siya sa sarili. Ang mga salita ni Ate Maya ay parang isang sinag ng liwanag sa kadiliman. Naramdaman ni Elena na nabawasan ang bigat. Hindi na siya kailangang maglakbay sa kalsada, hindi na siya kailangang matakot na wala siyang makakain. Ngunit sa loob niya, nagsimulang umusbong ang ibang pakiramdam, isang malalim na pasasalamat kay Lola Inang. Kung wala ang lugaw, kung wala ang pag-iingganyo ni Lola Inang,
Marahil ay hindi siya nagkaroon ng lakas na makarating doon. Tinanong niya si Ate Maya kung may paraan para mahanap muli si Lola Inang upang pasalamatan siya ng maayos. Tumango si Ate Maya, sinabi na sa El Nido, ang mga nagtitinda ng lotto tickets tulad ni Lola Inang ay madalas na may nakatakdang ruta. Nangako siyang tutulungan si Elena na hanapin siya, ngunit kailangan muna niyang tiyakin na makakapagpahinga at makaka-recover si Elena. Nang gabing iyon, dinala si Elena sa isang maliit na inuupahang bahay na inayos ng sentro. Hindi ito maluho, isang simpleng kwarto lamang na may lumang kama at isang maingay na bentilador. Ngunit para kay Elena, ito ay parang paraiso. Nahiga siya sa unang pagkakataon pagkatapos ng maraming araw at naramdaman ang kaligtasan. Bago siya makatulog, naisip niya si Lola Inang, ang mainit na lugaw at ang mga estrangherong nag-abot ng tulong sa kanya. Nangako siya sa sarili na kung makakalampas siya sa pagsubok na ito, hahanap siya ng paraan upang makabayad, hindi lang kay Lola Inang kundi sa buong lupain ng El Nido. Sa mga sumunod na araw, sinimulan ni Elena ang isang bagong paglalakbay. Sa tulong ni Ate Maya, nakipag-ugnayan siya sa embahada ng Rusya. Nangako silang tutulungan siya na i-extend ang kanyang visa at maghanap ng paraan upang makauwi siya kapag inalis na ang pagbabawal sa paglipad. Habang naghihintay, ipinakilala ni Ate Maya si Elena sa isang grupo ng mga lokal na volunteer na nagtatrabaho upang tulungan ang mga na-stranded na turista at ang mga mahihirap na residente sa isla. Kahit mahina pa at hindi pa sanay sa bagong kapaligiran, nagpasya si Elena na sumali. Naisip niya na ito ang paraan niya upang makabayad, upang maramdaman na hindi lang siya tumatanggap kundi maaari rin siyang mag-ambag. Hindi naging madali ang voluntaryong trabaho. Kinailangan ni Elena na matutong makipag-usap sa simpleng Filipino, magtrabaho sa ilalim ng matinding sikat ng araw, at minsan ay harapin ang kuryosidad ng mga lokal na residente. Ngunit sa bawat araw na lumipas, naramdaman niya na mas lumalakas siya. Tumulong siya sa pamamahagi ng pagkain sa mga mahihirap na pamilya, paglilinis ng mga baybayin, at maging pagtuturo ng ilang salitang Ingles sa mga bata sa nayon. Ang mga ngiti ng mga bata, ang taos-pusong pasasalamat mula sa mga residente, ay nagparamdam sa kanya ng kahulugan ng buhay. Nagsimula siyang mahalin ang El Nido, hindi lang dahil sa ganda nito kundi dahil sa mga tao rito. Samantala, ang kwento ni na Elena at Lola Inang ay kumalat na sa buong isla. Ang mga taong nakasaksi sa eksena sa gilid ng kalsada ay ikinuwento ito sa kanilang mga kaibigan, pamilya, at sa lalong madaling panahon, ang buong komunidad ay nagsimulang magsalita tungkol sa babaeng Ruso at sa matandang nagtitinda ng lotto tickets. May ilang tao pa nga ang pumunta sa sentro para magtanong kay Elena, dala ang maliliit na regalo tulad ng prutas o tinapay. Nakaantig si Elena sa kanilang pag-aalala. Ngunit ang pinakahihintay niya ay ang makita muli si Lola Inang. Hiniling niya kay Ate Maya at sa mga volunteer na magtanong. Inilarawan ang matanda na may maputing buhok at luma at kupas na damit. Ngunit ang El Nido, kahit maliit, ay isang lugar kung saan madaling mawala sa karamihan ang isang nagtitinda ng lotto tickets tulad ni Lola Inang. Lumipas ang panahon at dahan-dahang nakasabay si Elena sa kanyang bagong buhay. Hindi na siya ang babaeng nawawalan ng pag-asa na nakaupo sa gilid ng kalsada. Nakahanap siya ng layunin, ng isang komunidad at ng isang dahilan para magpatuloy. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niya na hindi pa kumpleto ang kanyang paglalakbay. Si Lola Inang, ang nagligtas sa kanyang buhay, ay nananatiling isang mahalagang piraso na kailangan niyang hanapin muli. Makikita ba niya siya? Magkakaroon ba siya ng pagkakataon na magpasalamat o maging gumawa ng isang bagay upang bayaran ang kanyang kabutihan? Ang kwento ni Elena ay nagpapatuloy at ang kanyang mga araw sa hiyas ng kanluran ay magdadala pa ng mas maraming sorpresa. Ang sinag ng umaga ay tumagos sa mga puno ng niyog na bumabalot sa El Nido ng isang matingkad na ginto. Nagising si Elena sa kanyang maliit na inuupahang kuwarto, naramdaman ang bagong sigla sa bawat paghinga. Halos isang buwan na ang lumipas mula nang siya ay nanghina sa gilid ng kalsada at nagbago na ang kanyang buhay. Mula sa isang naliligaw na turista, siya ay naging bahagi ng komunidad ng mga volunteer sa isla, dala ang pasasalamat at determinasyon na bayaran ang lupain na ito. Ngunit sa kanyang puso,
ang imahe ni Lola Inang, ang babaeng may lugaw na nagligtas sa kanyang buhay, ay nananatiling isang matinding pangungulila. Nais niyang makita siyang muli upang magpasalamat, upang ikuwento sa kanya kung paano binago ng lugaw na iyon ang kanyang buhay. Araw-araw, naglalaan ng oras si Elena upang magtrabaho kasama ang grupo ng mga volunteer. Magkasama silang namahagi ng pagkain sa mga mahihirap na pamilya, naglinis ng mga maruruming baybayin at nag-organisa ng maliliit na klase para sa mga bata. Kahit mahirap ang trabaho, nakahanap si Elena ng kagalakan sa bawat ngiti ng mga taong tinutulungan niya. Natuto siya ng ilang simpleng salitang Filipino tulad ng, "Kumusta ka? Salamat po," at "Magaling," na sapat na upang makipag-usap sa mga lokal na residente. Ang mga bata sa nayon ay lalo siyang mahal, tinawag siyang Ate Elena at gustong-gusto nilang pakinggan ang kanyang mga kwento tungkol sa malayong Rusya. Sa tuwing titingnan niya ang kanilang malinaw na mga mata, naaalala ni Elena ang mapagkalingang tingin ni Lola Inang at sinabi niya sa sarili na kailangan niya siyang mahanap. Si Ate Maya, ang volunteer sa Assistance Center, ay naging matalik na kaibigan ni Elena. Hindi lang siya tinulungan ni Ate Maya na makasabay, kundi tinulungan din siya sa paghahanap kay Lola Inang. Nagtanong sila sa lahat ng palengke, mga eskinita at mga kainan sa gilid ng kalsada. Inilarawan ang matanda na may maputing buhok, luma at kupas na damit at isang tumpok ng lotto tickets sa kanyang kamay. Ngunit ang El Nido, kahit maliit, ay isang lugar kung saan madaling mawala sa karamihan ang mga nagtitinda ng lotto tickets tulad ni Lola Inang. May nagsabi na nakita nila ang matanda sa night market. Ang iba naman ay nagsabi na madalas siyang dumaan sa baybayin. Ang bawat clue ay nagbigay ng pag-asa kay Elena, ngunit nauwi rin sa wala. Nagsimula siyang mag-alala. Nandoon pa kaya si Lola Inang? Malakas pa kaya siya? Ang mga tanong na iyon ay nagpabigat sa kanyang puso. Samantala, ang kwento ni na Elena at Lola Inang ay lumampas na sa El Nido. Isang post sa social media ng isang nakasaksi sa maliit na tindahan ang mabilis na kumalat. Ikinuwento ng post ang eksena ng isang dayuhang babae na nanghihina at isang matandang nagtitinda ng lotto tickets na nag-abot ng tulong. Kasabay nito ang isang panawagan sa lahat na ipalaganap ang pagmamalasakit. Libo-libong shares, daan-daang comments. Ang kwento ay nakaantig sa puso hindi lang ng mga Pilipino, kundi pati na rin ng mga internasyonal na turista. Maraming tao ang nagsimulang tawagin itong ang kwento ng lugaw, isang simbolo ng kabutihang loob sa panahon ng paghihirap. Si Elena, kahit walang alam sa pagkalat nito, ay naging inspirasyon para sa maraming tao. Isang hapon, habang tumutulong si Elena sa grupo ng mga volunteer sa pamamahagi ng pagkain sa isang mahirap na komunidad, tumakbo si Ate Maya na may masayang mukha. Hinila niya si Elena sa isang sulok at sinabi na may balita na tungkol kay Lola Inang. Isang nagtitinda sa night market ang nagsabi na madalas na lumalabas ang matanda malapit sa baybayin tuwing gabi, nagtitinda ng lotto tickets sa mga turista. Naramdaman ni Elena na bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi na siya makapaghintay pa. Nang gabing iyon, nagpasya silang pumunta sa baybayin, dala ang pag-asa na makita si Lola Inang. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang baybayin ng El Nido ay kumikinang na parang isang pintura. Ang ingay ng alon, ang tawanan ng mga turista, lahat ay lumikha ng isang payapang tanawin. Ngunit nakatuon lang si Elena sa paghahanap ng isang pamilyar na anino. Naglakad sila sa baybayin, nagtanong sa bawat nagtitinda, sa bawat turista. Sa tuwing makikita niya ang isang matanda, pinipigilan ni Elena ang kanyang hininga, ngunit muli siyang nabigo nang matuklasan niyang hindi iyon si Lola Inang. Pagkatapos ng mahigit 2 oras na paghahanap, nagsimulang mag-alala si Ate Maya na mali ang kanilang oras ng pagdating, ngunit hindi sumuko si Elena. Tumigil siya at tumingin sa dagat at bumulong sa sarili. Lola, kailangan kitang mahanap. Marami akong utang sa iyo. Na parang isang himala, hinawakan ni Ate Maya ang kanyang kamay, itinuro sa isang sulok ng baybayin. Doon, sa ilalim ng malabong ilaw, isang matanda na may maputing buhok ang may hawak na tumpok ng lotto tickets, dahan-dahang naglalakad. Naramdaman ni Elena na nasasakal ang kanyang lalamunan. Mabilis siyang lumapit sa matanda.
ang kanyang puso ay malakas na tumitibok na parang sasabog. Nang makalapit, agad niyang nakilala, iyon nga si Lola Inang. Ang luma at kupas na damit, ang payat na mga kamay, at ang mapagkalingang tingin ay hindi maaaring magkamali. Sumigaw si Elena, "Lola!" kahit alam niyang hindi niya maintindihan. Tumingala si Lola Inang sa babaeng Ruso na may hitsura ng pagtataka. Hindi napigilan ni Elena ang sarili, tumakbo siya at niyakap siya ng mahigpit. Ang kanyang mga luha ay pumatak, humalo sa kanyang masayang ngiti. Si Lola Inang, kahit hindi niya naintindihan kung ano ang nangyayari, ay tinapik ang kanyang likod tulad ng ginawa niya sa gilid ng kalsada noong araw na iyon. Lumapit si Ate Maya at ipinaliwanag kay Lola Inang sa Filipino. Ikinuwento niya na matagal na siyang hinahanap ni Elena upang magpasalamat na ang lugaw at ang kanyang kabutihan ang nagligtas sa kanyang buhay. Nakinig si Lola Inang. Ang kanyang mga mata ay nagningning sa pagkaantig. Ngumiti siya at sinabing may nanginginig na boses, "Kawawang bata, ginawa ko lang ang sa tingin ko ay tama." Ang simpleng salita na iyon, kahit hindi lubos na naintindihan ni Elena, ay nagparamdam sa kanya ng katapatan. Hinawakan niya ang kamay ni Lola Inang, sinubukan niyang gamitin ang mga salitang Filipino na natutunan niya. "Salamat po, Lola. Napakabait niyo." Ngumiti si Lola Inang. Ang ngiti ay kasing init ng liwanag ng buwan sa dagat. Ang sandaling iyon, sa ilalim ng kalangitan ng El Nido, ay isang larawan ng kabutihang loob. Si Elena, ang babaeng akala niya ay hindi na makakaligtas, ay nakatayo na ngayon sa tabi ng taong nagligtas sa kanyang buhay. Ngunit hindi pa nagtatapos ang kanyang kwento. Ang pagkikita na ito ay hindi lamang pasasalamat, kundi simula ng isang malaking desisyon sa kanyang buhay. Sa ilalim ng kumikinang na liwanag ng buwan sa baybayin ng El Nido, ang sandali na niyakap ni Elena si Lola Inang ay parang isang magandang nota sa simponiya ng pagmamalasakit ng tao. Ang kanyang mga luha ay pumatak hindi lamang dahil sa kagalakan na makita muli ang nagligtas sa kanyang buhay, kundi dahil sa malalim na pasasalamat para sa isang malawak na puso sa maliit na anyo ng matandang nagtitinda ng loto, tickets. Si Lola Inang, na may mapagkalingang ngiti, ay tinapik ang kanyang likod na parabang gustong sabihin na magiging maayos ang lahat, na ang kabutihan ay hindi kailangan ng kapalit. Ngunit para kay Elena, ang pagkikita na ito ay hindi lamang pasasalamat, ito ay isang pangako, isang desisyon na gagawa siya ng isang bagay upang makabayad. Hindi lamang kay Lola Inang kundi sa buong lupain ng Pilipinas na nag-abot ng tulong sa kanya sa oras ng kagipitan. Si Ate Maya, ang volunteer na kaibigan, ay tahimik na nakasaksi sa sandaling iyon. Isinalin niya ang mga salita ni Elena kay Lola Inang na nagsasabing ang babaeng Ruso ay naghahanap sa kanya sa lahat ng dako upang magpasalamat na ang lugaw at ang kanyang kabutihan ang nagligtas sa kanyang buhay. Nakinig si Lola Inang, ang kanyang mga mata ay nagningning sa pagkaantig, ngunit winagayway niya lang ang kanyang kamay, sinabing may simpleng boses, "Wala naman akong marami, kaya tinutulungan ko na lang kung ano ang kaya ko." Ang mga salitang iyon, kahit simple, ay parang isang malaking aral para kay Elena. Napagtanto niya na ang kabutihang loob ay hindi kailangang maging malaki, hindi kailangang maging mayaman, isang lugaw, isang tableta, o isang ngiti ay maaari nang magpabago ng isang kapalaran. Nang gabing iyon, inanyayahan ni Elena si Lola Inang sa isang maliit na kainan sa baybayin kung saan ginamit niya ang kaunting pera na kinita niya mula sa kanyang voluntaryong trabaho upang bumili ng simpleng pagkain. Umupo sila ng magkasama sa ilalim ng malabong ilaw sa tabi ng mga sariwang seafood at isang mangkok ng mainit na kanin. Kahit hindi nila naintindihan ang wika ng isa't isa, nakipag-usap sila sa pamamagitan ng kanilang mga mata, ng kanilang mga ngiti, at ng kanilang taos-pusong mga senyas. Sinubukan ni Elena na ikuwento kay Lola Inang ang kanyang paglalakbay, ang kanyang mga araw ng pagboboluntaryo, at kung paano naging pangalawang tahanan niya ang El Nido. Nakinig si Lola Inang, paminsan-minsan ay tumatango na parang isang lola na ipinagmamalaki ang kanyang apo. Ang pagkikita na iyon ay hindi lang nagpainit sa puso ni Elena kundi nag-udyok din sa kanya ng isang malaking ideya. Sa kanyang mga araw ng pagboboluntaryo,
nakita niya ang mga paghihirap ng mga lokal na residente, lalo na ang mga taong tulad ni Lola Inang na nagsisikap mabuhay ngunit laging handang tumulong sa iba. Naisip niya na kailangan niyang gumawa ng isang bagay upang tulungan sila, upang ipalaganap ang kabutihang loob na ibinigay sa kanya ni Lola Inang. Ang ideyang iyon ay nagsimula bilang isang maliit na sinag, ngunit unti-unting naging isang nagniningas na apoy sa kanyang puso. Gusto niyang magtatag ng isang proyekto, isang programa upang tulungan ang mga nagtitinda, ang mga mahihirap na manggagawa sa isla, upang magkaroon sila ng mas magandang buhay. Ibinahagi ni Elena ang ideyang ito kay Ate Maya kinabukasan. Sinabi niya na gusto niyang mag-organisa ng isang support fund kung saan maaari siyang mag-donate ng pera upang makabili ng pagkain, gamot o magbigay pa nga ng skills training para sa mga taong tulad ni Lola Inang. Si Ate Maya, na may karanasan sa pagboboluntaryo, ay agad na sumuporta sa ideya. Nagbigay siya ng suhestiyon na maaari silang magsimula sa maliit sa pamamagitan ng paghingi ng tulong mula sa lokal na komunidad at sa mga turista. Si Elena, kahit alam niyang wala siyang maraming mapagkukunan, ay determinadong magsimula. Naisip niya na kung nagamit ni Lola Inang ang kanyang kaunting pera upang iligtas siya, maaari rin siyang makahanap ng paraan upang lumikha ng isang himala mula sa maliliit na bagay. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang magtrabaho sina Elena at Ate Maya. Pumunta sila sa mga palengke, mga kainan, at maging sa mga hotel upang ibahagi ang kwento nina Elena at Lola Inang at humingi ng donasyon sa lahat. Si Elena, kahit ang hadlang sa wika ay nananatiling isang hamon, ay natutong magkuwento ng may katapatan. Tumayo siya sa harap ng karamihan na may nanginginig na boses. Ikinuwento ang 3 araw na walang pagkain, ang lugaw na nagligtas sa kanyang buhay, at ang kabutihan ng isang mahirap na lola. Sa tuwing nagkukuwento siya, kumikinang ang kanyang mga mata at ang mga nakikinig ay tahimik, naramdaman ang kapangyarihan ng kwento. Maraming tao ang naglabas ng kanilang pitaka, nagbigay ng maliliit na halaga. Ang ilang turista na naantig sa kwento ay nangakong ibabahagi ito sa social media upang ipalaganap pa. Sa lalong madaling panahon, nabuo ang proyekto ni Elena. Tinawag nila itong Ang Lugaw ng Liwanag, The Lugaw of Light, isang pangalan na inspirasyon mula sa lugaw ni Lola Inang at sa matingkad na takip-silim ng El Nido. Nagsimula ang fund sa pamamagitan ng pamamahagi ng pagkain at gamot sa mga nagtitinda sa isla. Si Elena, sa tulong ni Ate Maya at ng mga volunteer, mismo ang naghatid ng mga pakete ng regalo sa bawat tao. Nang ibigay niya ang isang bag ng bigas at isang kahon ng gamot sa isa pang matandang nagtitinda ng lotto tickets, nakita niya ang ningning sa kanilang mga mata tulad ng pagtingin niya noon kay Lola Inang. Ang sandaling iyon ay nagparamdam sa kanya na tama ang kanyang ginagawa, na ang kabutihan ay maaaring kumalat tulad ng mga alon sa dagat. Ngunit ang paglalakbay ni Elena ay hindi laging madali. Hindi madali ang pangangalap ng pera at may mga araw na naramdaman niya ang labis na pagod dahil sa walang tigil na pagtatrabaho. Ang ilang tao ay nagduda sa kanyang intensyon, iniisip na isa lamang siyang dayuhang turista na naghahanap ng kasikatan. Ang mga bulong na iyon ay nakasakit kay Elena, ngunit hindi siya sumuko. Naisip niya si Lola Inang, ang kanyang katatagan, at sinabi niya sa sarili na kailangan niyang magpatuloy. Sa tuwing nararamdaman niya na gusto niyang sumuko, naaalala niya ang mainit na lugaw, ang mapagkalingang tingin ni Lola Inang, at iyon ang nagbigay sa kanya ng lakas upang humakbang. Samantala, ang kwento tungkol sa Ang Lugaw ng Liwanag ay kumalat ng mas malayo. Isang lokal na channel sa TV ang nakipag-ugnayan kay Elena na gustong interbyuhin siya at si Lola Inang upang ikuwento ang kanilang kwento. Si Elena, kahit nahihiya, ay pumayag dahil naisip niya na ito ang pagkakataon niyang pasalamatan si Lola Inang sa harap ng buong mundo. Inanyayahan niya si Lola Inang sa interview. At sa unang pagkakataon, ang mahirap na lola ay tumayo sa harap ng kamera. Nang tanungin ng reporter kung bakit niya tinulungan ang isang estranghero, numiti lang si Lola Inang at sinabing, "Kasi kailangan ng bata ng tulong." Iyon lang. Ang simpleng sagot na iyon ay nagpaiyak sa milyon-milyong manonood at ang Lugaw ng Liwanag ay nakatanggap ng mas malaking suporta kaysa dati. Si Elena,
mula sa isang babaeng nawawalan ng pag-asa ay naging isang apoy ng inspirasyon. Ngunit alam niya na hindi pa tapos ang kanyang paglalakbay. Gusto niyang gumawa pa ng mas marami, gustong ipalaganap pa ang lugaw ng liwanag at higit sa lahat, gustong tiyakin na si Lola Inang, ang nagpabago sa kanyang buhay, ay magkakaroon ng mas magandang buhay. Ang sikat ng umaga ay tumagos sa mga puno ng niyog na bumabalot sa El Nido ng isang malambot na liwanag. Tumayo si Elena sa baybayin, nakatingin sa malawak na asul na karagatan puno ng halo-halong emosyon. Ang kanyang proyekto, ang lugaw ng liwanag, ay nagsimula ng kumalat, nagbibigay ng pag-asa sa mga nagtitinda at mahihirap na manggagawa sa isla. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niya na ang lahat ng tagumpay ay nag-ugat sa isang mainit na lugaw mula sa kabutihan ni Lola Inang. Ang kanilang kwento ngayon ay hindi lamang isang alaala, kundi isang simbolo ng kabutihang loob, nagbibigay inspirasyon sa libu-libong tao. Gayunpaman, hindi pa tapos ang paglalakbay ni Elena. Gusto niyang gumawa pa ng mas marami, hindi lang para bayaran si Lola Inang kundi para patunayan na ang kabutihan ay maaaring lumikha ng malalaking pagbabago. Pagkatapos ng interview sa TV, ang lugaw ng liwanag ay nakatanggap ng atensiyon na hindi inaasahan. Ang mga donasyon mula sa lahat ng dako ay dumating mula sa mga lokal na residente, turista hanggang sa mga Pilipino sa ibang bansa. Isang negosyante sa Maynila ang nagpadala ng malaking halaga ng pera kasama ang isang mensahe na ang kwento ni Elena at Lola Inang ay nagpaalala sa kanya ng halaga ng kabutihang loob. Isang grupo ng mga estudyante sa Cebu ang nag-organisa ng fundraising event, nagbenta ng maliliit na lugaw upang suportahan ang proyekto. Ang bawat kwento, bawat aksyon ay nakaantig kay Elena. Napagtanto niya na ang lugaw ni Lola Inang ay hindi lang nagligtas sa kanyang buhay kundi nagpapabago rin sa buhay ng maraming tao. Sa tulong ng bagong mapagkukunan, pinalawak ni Elena at Ate Maya ang proyekto. Hindi lang sila namahagi ng pagkain at gamot kundi nagsimula rin silang mag-organisa ng skills training para sa mga nagtitinda mga klase na nagtuturo sa kanila kung paano pamahalaan ang kanilang pananalapi, matuto ng simpleng Ingles upang makipag-usap sa mga turista at maging gumawa ng handicraft upang ibenta. Si Elena, kahit hindi siya eksperto, ay naglaan ng oras upang tulungan silang matuto. Madalas niyang naiisip si Lola Inang kapag nakatayo siya sa harap ng klase. Nagtataka kung ipinagmamalaki ba ng matanda ang kanyang ginagawa. Ang bawat ngiti mula sa mga kalahok sa klase ay isang paalala na tama ang kanyang ginagawa, na ang kabutihan ay maaaring kumalat tulad ng mga alon sa dagat. Ngunit sa gitna ng mga tagumpay, hinarap din ni Elena ang maraming hamon. Ang pamamahala sa isang lumalaking proyekto ay hindi madali. Kinailangan niyang matutunan kung paano pangasiwaan ang pananalapi, i-coordinate ang mga volunteer, at ayusin ang maliliit na hidwaan sa grupo. May mga araw na nanghihina siya, umuupo ng mag-isa sa kanyang inuupahang kuwarto, nagtataka kung may sapat siyang lakas upang magpatuloy. Ang mga bulong ng pagdududa mula sa ilang tao na nag-iisip na naghahanap lang siya ng kasikatan ay paminsan-minsan ay naririnig pa rin. Ngunit sa tuwing nangyayari iyon, naaalala ni Elena si Lola Inang, ang kanyang katatagan, at sinabi niya sa sarili na hindi siya dapat sumuko. Kung si Lola Inang ay nabuhay nang may kabutihang loob sa buong buhay niya sa kabila ng paghihirap, maaari rin niyang malampasan ang mga hamon na ito. Isang hapon, habang namamahagi si Elena ng pagkain sa isang palengke, bigla siyang nakatanggap ng balita mula kay Ate Maya. Si Lola Inang, ang taong lagi niyang sinisikap alagaan, ay nagkasakit. Isang nagtitinda na kakilala niya ang nagsabi na hindi na nakapagbenta ng lotto tickets ang matanda sa loob ng ilang araw dahil humina ang kanyang kalusugan. Naramdaman ni Elena na nasikip ang kanyang puso. Agad siyang pumunta kasama si Ate Maya sa inuupahang bahay kung saan nakatira si Lola Inang, isang napakaliit na kwarto, sira-sira ang mga dingding at kalawangin ang bubong. Nang pumasok sila, nakita ni Elena si Lola Inang na nakahiga sa lumang kama, maputla ang mukha, ngunit nakangiti pa rin nang makilala siya. Hinawakan ni Elena ang kanyang kamay, may luha sa kanyang mga mata. Nagtanong siya kay Ate Maya,
Nalaman niya na nilalagnat at inuubo si Lola Inang sa loob ng maraming araw ngunit wala siyang pera para magpatingin sa doktor. Naramdaman ni Elena na parang sinaksak ang kanyang puso. Ang babaeng nagligtas sa kanyang buhay, na nagbigay sa kanya ng lahat ng mayroon siya, ay nagdurusa na ngayon ng mag-isa. Walang pag-aalinlangan, dinala ni Elena si Lola Inang sa isang kalapit na klinika. Ginamit niya ang pera mula sa Ang Lugaw ng Liwanag Fund upang bayaran ang gamot at isang check-up. Sinabi ng doktor na mayroon lamang bahagyang impeksyon si Lola Inang, ngunit kung hindi maaagapan, maaaring lumala ang sitwasyon. Nakahinga ng maluwag si Elena, ngunit alam niya na kailangan niyang gumawa pa ng mas marami upang tiyakin na hindi na kailangang mamuhay si Lola Inang sa kahirapan. Pagkatapos gumaling ni Lola Inang, nagpasya si Elena na anyayahan siya na manirahan kasama niya at ng mga volunteer sa isang komunal na bahay na inupahan ng grupo. Sa simula, tumanggi si Lola Inang, sinabing ayaw niyang maging pabigat, ngunit pinilit siya ni Elena ng may tiyaga at katapatan. Sinabi na ito ang paraan niya upang makabayad. Sinabi niya, "Niligtas mo ako, ngayon hayaan mo naman akong alagaan ka." Sa huli, pumayag si Lola Inang. At sa unang pagkakataon sa maraming taon, namuhay siya sa isang disenteng bahay na may sapat na pagkain at mga bagong kaibigan. Sa tuwing nakikita ni Elena si Lola Inang na tumatawa, naramdaman niya na tila pinainit ang kanyang puso. Samantala, patuloy na lumago ang Lugaw ng Liwanag. Ang proyekto ay hindi lang tumulong sa mga residente ng El Nido, kundi nagbigay inspirasyon din sa ibang komunidad sa Pilipinas. Isang grupo ng mga volunteer sa Davao ang nakipag-ugnayan kay Elena na gustong matuto ng kanyang modelo. Isang internasyonal na non-government organization ang nag-alok ng pakikipagtulungan, nangakong magbibigay ng suportang pinansyal upang palawakin ang proyekto. Si Elena, mula sa isang babaeng nag-ayuno sa gilid ng kalsada, ay naging isang leader, isang apoy ng inspirasyon. Ngunit palagi niyang ipinapaalala sa lahat na ang lahat ay nagsimula kay Lola Inang, mula sa maliit na lugaw ngunit naglalaman ng isang karagatan ng kabutihang loob. Gayunpaman, nagsimula ring harapin ni Elena ang isang malaking katanungan, ano ang magiging kinabukasan niya? Ipinahayag ng Embahada ng Rusya na malapit na ring maibalik ang mga internasyonal na flight at maaari na siyang umuwi kung gusto niya. Ngunit nang maisip niyang umalis sa El Nido, iwanan si Lola Inang at ang Lugaw ng Liwanag, naramdaman niya ang kalungkutan. Nakahanap siya ng kahulugan ng buhay dito. Sa gitna ng mga alon at ng mga taong mainit ang puso, dapat ba siyang manatili at ipagpatuloy ang kanyang misyon o dapat siyang umuwi sa Rusya at magsimula ng isang bagong buhay, dala ang mga aral mula sa islang ito? Ang tanong na iyon ay nagpahirap sa kanya, ngunit alam niya na anuman ang maging desisyon niya, si Lola Inang at ang El Nido ay mananatiling bahagi ng kanyang puso. Maagang umaga sa isla ng El Nido, nang ang unang sinag ng araw ay tumagos sa mga puno ng niyog, si Elena ay nakatayo sa harap ng komunal na bahay ng mga volunteer, hawak ang isang tasa ng mabangong kape. Tiningnan niya si Lola Inang, na ngayon ay mas malakas na, nakaupo sa isang maliit na upuan sa labas, nakangiti habang nakikipag-usap sa isang batang volunteer. Ang simpleng ngunit mainit na larawan na iyon ay nagpuno sa puso ni Elena ng kagalakan. Ang Lugaw ng Liwanag ang proyekto na binuo nila ni Ate Maya mula sa kanyang sariling kwento ay naging isang apoy na nagpainit hindi lamang sa mga mahihirap sa isla kundi pati na rin sa kanyang sariling kaluluwa. Ngunit sa gitna ng abala at makabuluhang mga araw, isang malaking katanungan ang nagpatuloy sa kanyang isip. Saan siya pupunta? At ano ang gagawin niya? Nang maibalik ang mga internasyonal na flight, ang anunsyo mula sa Embahada ng Rusya ay dumating na parang isang biglaang hangin. Pagkatapos ng halos isang taon na pagiging na stranded, may pagkakataon na ngayon si Elena na umuwi sa kanyang bayan. Ang kanyang pamilya sa Rusya na nag-alala sa kanya sa loob ng mahabang panahon ay patuloy na tumatawag, hinihimok siyang umuwi. Nagkuwento sila tungkol sa malamig na taglamig, tungkol sa mga hapunan ng pamilya at tungkol sa isang matatag na buhay na naghihintay sa kanya. Ngunit sa tuwing naiisip niyang umalis sa El Nido, naramdaman ni Elena ang isang kawalan. Ang islang ito, kasama ang mga alon, ang maingay na palengke at ang mga taong mainit ang puso tulad ni Lola Inang ay naging pangalawang tahanan niya.
Ang lugaw ng liwanag ay ang kanyang passion, ang patunay ng kanyang pasasalamat at ang kanyang pagpupunyagi na malampasan ang paghihirap. Maaari ba niyang iwanan ang lahat? Nagpasya si Elena na maglaan ng oras upang mag-isip. Madalas siyang naglalakad sa baybayin tuwing gabi, hinahayaan ang ingay ng alon at ang hangin sa dagat na tumulong sa kanyang mag-isip. Sa isang pagkakataon, umupo siya sa buhangin, nakatingin sa horizon kung saan naghahalo ang langit at dagat. Naisip niya ang kanyang paglalakbay. Mula sa isang babaeng nag-ayuno sa gilid ng kalsada hanggang sa isang leader ng proyekto na nagpabago sa buhay ng daan-daang tao. Naisip niya si Lola Inang na hindi lamang nagligtas sa kanyang buhay kundi nagturo rin sa kanya na ang kabutihan ang pinakamalaking lakas. At naisip niya ang sarili kung ano ang gusto niyang iwanan sa mundong ito. Habang nagmumuni-muni, lalo niyang napagtanto na ang El Nido ay nagbigay sa kanya ng isang layunin, ng isang bagong pamilya at ng isang dahilan upang mabuhay. Samantala, patuloy na lumalakas ang lugaw ng liwanag. Sa suporta ng mga NGO at ng internasyonal na komunidad, ang proyekto ay hindi lang tumulong sa mga residente ng El Nido, kundi lumawak din sa mga kalapit na probinsya. Nag-organisa sina Elena at Ate Maya ng mga workshop, ibinahagi ang kanilang modelo sa iba pang grupo ng mga volunteer. Isang YouTube channel ang nilikha na nagkukuwento ng mga nakaaantig na kwento ng mga taong tinulungan ng proyekto at ang bawat video ay umaakit ng libu-libong views. Si Elena, kahit nahihiyang humarap sa kamera, ay unti-unting naging pamilyar na mukha na kumakatawan sa espiritu ng kabutihang loob. Ngunit palagi niyang binibigyang diin na ang lahat ay nagsimula kay Lola Inang mula sa maliit na lugaw na nag-alab sa kanyang puso. Si Lola Inang, na ngayon ay nakatira na kasama ang grupo ng mga volunteer, ay naging isang mahalagang bahagi ng lugaw ng liwanag. Kahit matanda na, gusto pa rin niyang sumali sa mga aktibidad mula sa pagbabalot ng mga regalo para sa mga mahihirap hanggang sa pakikipag-usap sa mga batang volunteer. Madalas siyang makikita ni Elena na nagkukuwento, nanginginig ang boses, ngunit puno ng pagmamalaki tungkol sa kanyang mga araw ng pagtitinda ng lotto tickets. Ang mga kwentong iyon ay hindi lang nagbigay inspirasyon sa grupo, kundi nagpaalala rin kay Elena na si Lola Inang ay hindi lamang ang nagligtas sa kanya, kundi isang simbolo ng katatagan at walang kondisyong kabutihan. Isang araw nang naghahanda si Elena para sa isang malaking fundraising event sa sentro ng El Nido, nagdala si Ate Maya ng isang sorpresa. Isang internasyonal na organisasyon ang nag-alok ng sponsorship upang gawing isang formal na non-profit organization ang Lugaw ng Liwanag, na si Elena ang CEO. Gusto nilang pumunta siya sa ibang bansa, ibahagi ang kanyang kwento at magtayo ng mga katulad na proyekto. Ang alok na iyon ay kapwa pagkakataon at hamon. Nangangahulugan ito na maaari niyang dalhin ang kabutihan ni Lola Inang sa mundo, ngunit maaari rin siyang umalis sa El Nido sa loob ng ilang panahon. Naramdaman ni Elena na parang nahahati ang kanyang puso. Gusto niyang manatili sa tabi ni Lola Inang at ng komunidad na nagbigay sa kanya ng lahat, ngunit gusto rin niyang ipalaganap ang kanilang kwento upang malaman ng mundo na ang isang lugaw ay maaaring magpabago ng isang buhay. Nagpasya si Elena na humingi ng payo kay Lola Inang. Isang gabi, umupo siya sa tabi niya sa ilalim ng mainit na dilaw na ilaw ng komunal na bahay. Sa pamamagitan ni Ate Maya, ikinuwento niya ang tungkol sa alok at ang kanyang pag-aalala. Nakinig si Lola Inang, ang kanyang mapagkalingang mga mata ay nakatingin sa kanya. Nang matapos si Elena magsalita, hinawakan niya ang kamay niya at sinabing dahan-dahan, "Anuman ang gawin mo anak, basta't masaya ka at nakakatulong ka sa iba. Naniniwala ako sa iyo." Ang mga salitang iyon ay simple ngunit puno ng lakas, na parang isang hangin na nagtataboy sa ulap sa puso ni Elena. Napagtanto niya na saan man siya magpunta, si Lola Inang at ang El Nido ay mananatiling bahagi niya. Maaari niyang dalhin ang kanilang kwento sa mundo at pagkatapos ay bumalik upang ipagpatuloy ang pagtatayo ng lugaw ng liwanag sa islang ito. Pagkatapos ng maraming araw ng pag-iisip, nagpasya si Elena. Mananatili siya sa El Nido, gagawin niyang isang matatag na organisasyon ang Lugaw ng Liwanag
Ngunit tatanggapin din niya ang imbitasyon na pumunta sa ibang bansa kapag kailangan upang ibahagi ang kwento at matuto. Gusto niyang balansehin ang pananatili at ang pagpapalaganap upang hindi lamang matulungan ang mga residente ng isla kundi magbigay inspirasyon din sa ibang komunidad. Ang desisyon na iyon ay nagpagaan sa kanyang pakiramdam. Alam niya na natagpuan na niya ang kanyang landas, isang landas na binigyang liwanag ng kabutihan ni Lola Inang. Ang fundraising event sa sentro ng El Nido ay naganap ng matagumpay. Daan-daang tao ang dumalo mula sa mga lokal na residente hanggang sa mga internasyonal na turista. Si Lola Inang na may bagong damit na ibinigay ni Elena ay tumayo sa entablado, nakangiti habang ikinukuwento ni Elena ang kanilang kwento. Nang magsalita siya tungkol sa lugaw, tungkol sa kabutihan na nagligtas sa kanyang buhay, ang buong audience ay tumahimik at pagkatapos ay sumabog sa palakpakan. Tiningnan ni Elena si Lola Inang, tiningnan ang masayang mukha sa karamihan at naramdaman ang isang malalim na pagmamalaki. Alam niya na anuman ang maging kinabukasan, ang kwento nila ni Lola Inang ay mananatiling isang apoy na hindi kailanman mamamatay. Ang kalangitan ng El Nido ay nagliliyab sa takip silim habang ang mga alon ay dahan-dahang humahampas sa puting buhangin. Tumayo si Elena sa baybayin kung saan niya muling natagpuan si Lola Inang sa ilalim ng liwanag ng buwan, puno ng emosyon. Mahigit 1 taon na ang lumipas mula nang siya ay nanghina sa gilid ng kalsada at ang lugaw ni Lola Inang ay hindi lang nagligtas sa kanyang buhay kundi nagbukas din ng isang kahanga-hangang paglalakbay. Ang lugaw ng liwanag mula sa isang maliit na ideya ay naging isang formal na non-profit organization na nagbibigay ng pag-asa sa libu-libong mahihirap. Ngunit para kay Elena, ang pinakamahalaga ay hindi ang mga numero kundi ang tingin ng pagmamalaki ni Lola Inang, ang mga ngiti ng mga taong tinulungan niya at ang pakiramdam na natagpuan na niya ang kanyang tunay na tahanan. Ang desisyon na manatili sa El Nido, ngunit ipalaganap pa rin ang kwento sa mundo ay nagbigay kay Elena ng isang malinaw na direksyon. Siya at si Ate Maya, kasama ang lumalaking koponan ng mga volunteer, ay patuloy na pinalawak ang lugaw ng liwanag. Nagtayo sila ng isang maliit na sentro sa isla kung saan hindi lang sila namahagi ng pagkain at gamot kundi nag-organisa rin ng mga skills training mula sa pananahi hanggang sa paggawa ng handicraft. Ang mga taong tulad ni Lola Inang na nagsisikap mabuhay ay may pagkakataon na ngayon na matuto ng mga bagong kasanayan, kumita ng karagdagang kita at mamuhay ng mas matatag. Sa tuwing nakikita ni Elena silang lumalabas sa klase ng may kumpiyansa, naramdaman niya na tila pinainit ang kanyang puso. Si Lola Inang, na ngayon ay lola na ng buong grupo ng mga volunteer, ay nananatili ang kanyang mapagkalingang ngiti at malawak na puso. Kahit hindi na siya kailangang magbenta ng lotto tickets sa ilalim ng matinding sikat ng araw, gusto pa rin niyang sumali sa mga aktibidad ng ang lugaw ng liwanag. Madalas siyang umupo at magbalot ng mga regalo para sa mga mahihirap, magkuwento sa mga bata, at minsan ay umupo lang sa tabi ni Elena, hawak ang kanyang kamay na parang isang tunay na lola. Si Elena, sa mga sandaling iyon, ay naramdaman ang isang malalim na pagmamahal na hindi kailangan ng wika upang ipahayag. Alam niya na saan man siya magpunta, si Lola Inang ang magiging gabay niya. Ang kwento ni na Elena at Lola Inang sa pamamagitan ng ang lugaw ng liwanag ay lumampas na sa hangganan ng El Nido. Inanyayahan ng isang internasyonal na organisasyon si Elena sa Europa upang ibahagi ang kanyang kwento sa isang kumperensya tungkol sa kabutihang loob at pag-unlad ng komunidad. Dinala niya ang larawan ni Lola Inang, ng lugaw at ng mga taga El Nido, ikinuwento ang kanyang paglalakbay sa harap ng daan-daang tao. Nang matapos ang kanyang talumpati, tumayo ang buong audience at pumalakpak at maraming tao ang napaiyak. Tumayo si Elena sa entablado, naisip si Lola Inang at sinabi sa sarili na ang lahat ng ginawa niya ay upang ipagmalaki siya ni Lola Inang. Ang paglalakbay na iyon ay hindi lang nagpalaganap ng kwento kundi nagdala rin ng malalaking donasyon na tumulong sa ang lugaw ng liwanag na palawakin ang mas maraming proyekto. Ngunit sa gitna ng mga tagumpay, hindi kailanman nakalimutan ni Elena ang mahihirap na araw. Madalas siyang bumalik sa kalsada kung saan siya nanghina, umupo sa ilalim ng puno at naaalala ang sandali nang lumabas si Lola Inang. Ang mga alaala na iyon ay nagpapaalala sa kanya
Nagaano man karami ang kanyang narating, siya pa rin ang babaeng nag-ayuno, ang babaeng nawawalan ng pag-asa. At dahil lamang sa kabutihan ng isang estranghero, narating niya ang kanyang kasalukuyang kalagayan. Nagpasya siyang maglagay ng isang maliit na karatula sa sentro ng ang lugaw ng liwanag na nakaukit ang mga salitang, "Ang lahat ay nagsimula sa isang mangkok ng lugaw." Ang mga salitang iyon ay hindi lamang isang pagkilala kay Lola Inang, kundi isang paalala na ang kabutihan, gaano man kaliit, ay maaaring magpabago ng isang mundo. Isang hapon, nang magkasama sina Elena at Lola Inang na nakaupo sa baybayin, nakatingin sa takip silim, hinawakan niya ang kamay ni Lola Inang at sinabing sa pamamagitan ng interpreter, "Lola, mananatili ako dito magpakailanman. Gusto kong maging tahanan ko ang El Nido at gusto kong tulungan pa ang mga taong tulad mo na tumulong sa akin." Ngumiti si Lola Inang. Ang kanyang mga mata ay nagningning sa kaligayahan. Hindi siya nagsalita ng marami. Tinapik lang niya ang kamay ni Elena, ngunit ang kanyang tingin ay nagsabi ng lahat. Para sa kanya, si Elena ay hindi lang ang babaeng iniligtas niya kundi isang anak, isang taong nagpalaganap ng kanyang kabutihan sa mundo. Ang kwento ni na Elena at Lola Inang, kahit kumalat na sa lahat ng dako, ay hindi kailanman nawalan ng kapangyarihan. Bawat taong nakarinig ng kwento ay nakaramdam ng isang bagay, shock sa sitwasyon ni Elena, takot kapag iniisip ang kanyang malungkot na mga araw, pag-asa nang lumabas si Lola Inang, at pagmamalaki sa paraan ng kanyang pagbayad. Ang ilang tao ay nakaramdam ng pagkaalarma, galit sa mga paghihirap na hinarap ni Elena, ngunit lahat sila ay sumang-ayon na ang kwentong ito ay isang panawagan, isang paalala na ang kabutihang loob ay maaaring malampasan ang lahat ng hadlang mula sa wika hanggang sa nasyonalidad. Ang lugaw ng liwanag ngayon ay hindi lamang isang proyekto kundi isang kilusan. Maraming komunidad sa Pilipinas at maging sa buong mundo ang nagsisimulang gumaya, lumilikha ng sarili nilang lugaw ng liwanag, maliliit ngunit makabuluhang aksyon. Si Elena, mula sa isang na-stranded na turista, ay naging isang simbolo ng pasasalamat at katatagan. Ngunit palagi niyang sinasabi na hindi siya ang pangunahing karakter. Ang pangunahing karakter ay si Lola Inang, ang lugaw, ang pagmamalasakit ng mga Pilipino na nagbigay sa kanya ng isang bagong buhay. Nang tuluyang lumubog ang takip silim sa dagat ng El Nido, tumayo si Elena, hawak ang kamay ni Lola Inang at naglakad patungo sa komunal na bahay. Alam niya na anuman ang maging kinabukasan, ipagpapatuloy niya ang paglalakbay na ito, dadalhin ang kabutihan ni Lola Inang sa lahat ng dako. Ang kanilang kwento, tulad ng mga alon, ay laging hahampas sa baybayin, lalaganap at magbibigay inspirasyon sa mga naniniwala sa kapangyarihan ng pagmamalasakit ng tao. Maraming salamat sa inyong pakikinig sa emosyonal na kwentong ito. Kung nagustuhan ninyo ang paglalakbay ni na Elena at Lola Inang, mag-subscribe sa channel upang makatuklas pa ng mas maraming makabuluhang kwento. Mag-iwan ng komento, ibahagi ang inyong damdamin, at sama-sama nating ipalaganap ang kabutihang loob sa lahat.